Sa sobrang init nga ngayon, akala mo araw-araw nakatutok yung araw sa Pilipinas eh. Ano daw? Kaya naman nag-request si chef na gumawa daw ako ng halo-halo. Kaya ayan, bumili na ako ng mga ingredients na kakailanganin ko sa paggawa ng halo-halo. Yung mga binili ko nga palang ingredients ay ready-made na. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo kayo mismo yung magluto at gumawa ng mga ingredients na gagamitin nyo sa paggawa ng halo-halo. Inumpisahan ko nang gawin yung request ni chef na halo-halo. Syempre nilagyan ko muna ng ube yung gilid for presentation. Para itsura pa lang, matakam na agad si chef. Tapos sunod kong nilagay yung crush ice na ginamitan ko ng food processor at binilisan ko lang para hindi ako makita ni chef. At dahil nga sobrang init ngayon, dinamihan ko ng yelo. Yung tipong 3/4 na lalagyan puro yelo. Tapos yung puting nata na hindi ko na malayang na ibuhos ko pala lahat. Dami lang syrup. Ang sabi ni chef, bakit ko daw binuhos lahat ng syrup sa nata. Pero okay lang naman yun kasi hindi naman nalalagyan ng asukal yung halo-halo. Yung pinaka-syrup na nila yung magsisilbing tamis doon sa ginagawa kong halo-halo. Tapos sinunod ko na yung kaong, red beans. Yung iba ayaw ng red mongo beans. Kayo ba? Pinapalagyan nyo rin ba ng red mongo beans kapag bumibili kayo ng halo-halo? Inilagay ko na rin yung pulang nata de coco. Dalawang kulay yung binili ko sa nata de coco, red and white, para mas maraming color, mas nakakatakam. Ayan, unti-unti na ngang napupuno yung lagayan natin ng halo-halo. Sunod ko naman yung white beans. Masarap din tong white beans na to. Meron nga pala nitong yung binebenta, yung may powdered sugar. Madalas tong nabibili yung sa may mga nagtitinda ng mga mani. Idagdag na rin natin yung langka na talaga namang napakabango. At syempre, ang magdadagdag sa kulay ng ating halo-halo, red and green na sago. Binili ko nga lang ito sa market pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo kayo mismo yung magluto ng sago. Pag kumakain nga ako ng sago, feeling ko para akong pumuputok ng lobo sa bibig ko. Yung nakakagigil tong kagat-kagatin tapos pira-piraso yung gamit yung lipin mo. At ayan, papalapit na tayo sa exciting part. Dalawang leche flan nga pala yung binili ko. Isa ay ilalagay ko dito sa may halo-halo at yung isa naman daw ay tatabi ni chef at kakainin niya bukas. At syempre, hindi makukumpleto ang ating halo-halo kung walang ubi flavored ice cream. Ewan ko ba dito kay chef, basta pag nakakakita siya ng kulay ubi na pagkain, gustong-gusto niyang kainin. At ayan, gawa na yung ating napakalaking halo-halo. At sa sobrang excited ko nga na ipatikim na ito kay chef, na ibuhos ko yata yung iba. Pero okay lang yan, mas maraming gatas, mas masarap. At sa sobrang init nga ay yung yelong nilagay ko'y natunaw agad. So ano pang hinihintay mo? Itag mo na rin yung taong gusto mong gumawa ng ganito kalaking halo-halo para sa'yo. Tapos wag mo na rin kalimutang magbigay sa kapitbahay nyo. Enjoy! Grabe. Isang buong pamilyang halo-halo.